Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Lahat ay magkayakap, buksan ang aming isip, sikatan ang liwanag ng kusang matangkilik, tungkulin mabanag. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Simulan na natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo ay laging sumainyong lahat. At sumayo Mga ginigiliw kong mga kapatid, matutunghayan natin ang malasakit ng ating mahal na Panginoon sa ating panahon ng Kwaresma. Pagmamalasakit na tayo'y kanyang iniaahon mula sa ating kadustahan, sa ating mga kasalanan, na nasasalamin naman sa talinghaga ng isang mayaman, talinghaga sa harapan ng isang pulubing si Lazaro. Mga ginigiliw ko mga kapatid, paano ba natin itinuturing ating kapwa-taong may pangangailangan? Tinatalikuran ba natin sila? Iniiwanan? O inilalayo ang ating sarili? Si Jesus, hindi kailanman niya iniwan ang kanyang mga taong lumalapit at nangangailangan, lalo-lalo na ang mga makasalanan. Iniaahon niya sila mula sa kanilang kadustahan at tinuturuan ng paraan. Kaya naman mga kapatid, ating ngayong suriin ang ating sarili na kung papaano tayo mismo ay nangangailangan ng pagkalinga ng Diyos at lumalapit sa Kanya, ay pinagkakalooban niya ng dakilang awa at pagkalinga. Yan din ang inaasahan sa atin na naging tularan natin at huwaran natin. Kaya naman, sa paglapit natin sa Panginoon, ating isang huni sa Kanya ang ating mga sarili at ating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli at pinapahalagahan mo ang wagas na katapatan. Ititaguyod mo ang aming kalooban upang mahubog sa sigasig ng iyong Espiritu at maging matatag sa pananalig at masipag sa gawa ng pag-ibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias.
Sinasabi ng Panginoon, parurusahan ko ang sinumang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Ang katulad niya ay halabang tumubo sa ilang, sa lupang tigang at sa lupang maalat na walang ibang tumutubo. Walang mabuting mangyayari sa kanya. Ngunit maligaya ang taong nananalig sa Panginoon, pagpapalain ng umaasa sa kanya. Ang katulad niya ay halamang nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mamamalaging luntian ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Sino ang makauunawa sa puso ng tao? Ito'y magdaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Akong Panginoon ang sumisiyasat sa isip at sumusubok sa puso ng mga tao. Ginagantihan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ng Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masasamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Ang rin pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak,
Malalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito. Samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, pinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparuunin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pupunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tataligdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Mga ginigiliw ko mga kapatid, ng mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Papaano nga namang mapapakinggan ang isang patay na muling nabuhay kung ang turo o mga kautusan na ni Moises at ang mga patungkol sa pinahayag ng mga propeta ay hindi paniniwalaan ng mga tao sa kasalukuyan? Mga ginigiliw ko mga kapatid, tunay nga po na mahahulugan ang talinghagang ito tungkol sa mayaman at ng pulubing si Lazaro. Sapagkat dito natin nakikita ang katotohanan ng larawan ng buhay ay hindi permanente. Bilog ang mundo, sabi natin, kung minsan ngayon nasa ilalim ka, bukas nasa ibabaw ka na. Nagkapalit ang tadhana ng mayamang lalaki at ni Lazaro bilang isang pulubi. Makahulugan ang sinabi ni Abraham sa mga taong ito nang sabihin niyang nagpasasa ka sa buhay sa lupa samantalang nagtiis itong si Lazaro sa kanyang pagdurusa. Subalit ngayon siya'y inaaliw at ikaw naman ay nahihirapan. Ano pa ba ang dapat nating gawin mga kapatid? Nangangulugan lamang pala na ang buhay hindi permanente at kung ano man tinatamasa mo ngayon na kasaganaan ay hindi ito pang magpakailanman. At kung ito ay isang katotohanan, ganun din ang katotohanan sa bawat pagdurusang ating natatamasa. Hindi lang puro pagdurusa, darating ang araw mapagwawagian din natin ang pagdurusang yan at tayo magtatamo ng kasaganaan at di lang kasaganaan kundi kapahingahan ng buhay sa piling ng ating Panginoon. Tinuturuan lamang sa atin mga kapatid ng talinghagang ito na ang buhay ng tao hindi man permanente pero naaayon ang ating tadhana sa ating gawain. Kung ano man ang ginagawa mo ngayon, siyang magtutulak at mauuwi ka sa iyong tadhana. Kung ang kabutihan sa kabila ng pagdurusa mo ay gumagawa ka ng kabutihan at nagiging tunay na tagasunod ka sa malasakit ng Diyos, mauuwi kang magpapakasaya sa iyong tinatawag na pabuya. Pero let us not look at everything as a reward. That's the problem with us, my dear sisters and brothers. This Lenten pilgrimage, ang ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma, ay hindi dahil tayo umaasa sa pabuya. Kundi tayo, bilang tagasunod ni Kristo, isa ng pabuya sa atin na tayo masundan natin ang kanyang magandang halimbawa. Yung ating pakikibahagi sa pagdurusa ni Jesus ngayong panahon ng Kwaresma ay isa na itong karangalan. Isang karangalan na ating makatuwang ang Panginoong Diyos sa kanyang pagdurusa. Sapagkat batid natin, hindi natin kailangan ng pabuya, ng kaluwalhatian na naghihintay sa atin. It is not our right to share the glory of Christ. And what is this then for us? It is our destiny. Okay? It is our destiny to enjoy life to its fullness. As a matter of fact, more than a destiny, mga kapatid,
Liban sa ito ay ating tadhana, ang kasaganaan ng buhay, yan ang plano ng Diyos sa atin. Sa pasimula pa lamang ng karimlan ng kasaysayan ng sanlibutan, binanggit na ng ating mahal na Panginoon, though He is in the form of a slave, in the form of a man, Christ deemed, when Christ, though He is in the form of a God, yan, Jesus did not make equality with God something to be grasped as. Rather, He emptied Himself. Ayun. Ganda, no? Rather, He emptied Himself and took the form of a human flesh and accepted death. Not an ordinary death, but death on a cross. Yung pagbibigay niya ng kanyang sarili ay hudyat para iparamdam sa atin na ang kababaang kalooban ng anak ng Diyos, bilang anak ng Diyos, minabuti niyang siya'y magkatawan tao. Pumailalim siya maging sa kapangyarihan ng tao para ipamalas sa atin na merong hindi bilang pabuyan na naghihintay sa atin, kundi ang tadhana natin. Para makamit natin ang tadhana natin ng kaluwalhatian, kailangan niya magbata ng hirap para sa atin. And that is the foretaste of Christ teaching us. Kung meron kang pagdurusa sa buhay na ito, huwag kang magreklamo. Again, huwag kang magreklamo. Magkaiba sa pagsubok, sa panunukso. Ayan. The last Sunday, the first Sunday of Lent is all about the temptation of our Lord Jesus Christ. If the devil uses temptation as his weapon, God used test. No? God used to test us. No? In order for us to win over this test, to identify our good characters. And if we fail because of our weaknesses, the same test that He brings in our lives, that means it brings us closer to Him. At pag alam niya na may pagkukulang ka, siya ang Diyos na nagpupuno ng ating pagkukulang. Now, yun yung pagsubok. Yun yung test. Doon naman tayo sa panunukso. Aba, kapag napagwakian mo ang tukso, nagiging karapat-dapat ka sa tinatawag na grasyang tinatanggap mo. Pero pag nagapi ka ng panunukso, pagtatawanan ka ng dyablo. And it will make you feel that you are unworthy of God. Why? Because you are nothing. Mga ginigilo ko, mga kapatid, ano bang aral natin makukuha sa lalaking mayaman na ito o mayamang lalaking ito? Nasa huli ang pagsisisi. Bagaman may natitirang kabutihan sa lalaking mayamang lalaking ito para utusan, no? At ilapit kay Abraham na utusan si Lazaro na papuntahin sa tahanan ng kanyang ama para balaan ng kanyang mga kapatid. Nandun ang kanyang malasakit. Nandun, likas sa atin ang pagkaroon ng malasakit. Ang tanong, ginamit ba niya ito nung una? Nung makita niya nagdurusa ang kanyang kapatid na si Lazaro. Nakita ba niya ang pangangailangan sa tagpong ito? Did he took this as an opportunity na para mapagaan ang nararamdamang kapighatian at pagdurusa ng kanyang kapatid na si Lazaro? Nasa huli ang pagsisisi. Kaya napakaganda ng awitin na akmang-akma po dito sa ating ebanghelyo. Hindi ba? Inaawit din po natin yan ngayong panahon ng Kwaresma. Minsan lamang akong daraan sa daigdig na ito. Kaya anuman ang maaring mabuting na aking gagawin ay maaring gawin ko na ngayon. O, di ba? O anumang kabutihan ang maaari kong isagawa. Itulot ninyo, magawa ko ito. Mga kapatid, itulot nawa sa atin na magawa na natin ang kabutihan at malasakit sa ating kapwa sapagkat hindi nag-iisa ang araw. Hindi nag-iisa ang panahon. Tayo ay hindi permanente sa buhay na ito. At sa darating na panahon, iiwan natin ito. Ang tanong lang, saan ka patutungo? Ikaw ba'y tutungo sa iyong tadhana? O kay tutungo sa maling akala? The story and the parable of the rich man and Lazarus only tells us that there is no permanent in this world except change.
And thus, we realize that this is the reality na maraming pagbabago. Kung ano man ang mabuting gawin mo na ngayon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Habang inaalala natin ang mga pangangailangan ng mga dukha, lumapit tayo sa ating Diyos na nagbahagi sa lahat ng kanyang kayamanan sa pagsusugo ng kanyang anak sa mundo. Sa ating pagdalangin ang ating itutugon, Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway ipanaba ang kabag ni Kristo sa mga dukha na nagpupunyagi para sa isang higit na makatarungang lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga natutuksong maging alipin ng kayamanan at kapanatagang dulot ng mga material na bagay, naway makaunawa na nagmumula ang espiritual na kahirapan sa pagtangging magbahagi sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Tayong lahat naway tumanggap ng biyayang magpakita ng awa at habag, pag-unawa at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit naway palakasin ng init na mapagmahal na presensya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ang mga namayapa naway makabahagi sa kaligayahan at kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng mga dukha, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, sa iyong pag-ibig at habag, puspusin mo kami ng iyong nag-uumapaw na kabutihang loob at tulungan kaming dumamay sa mga kapuspalad. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Kapuri-puri ka Diyos lumikha ng sanglibutan. Sa kagandang loob na nitong aming may aalay mula sa lupa't mo ng aming paggawa. Pinapay nito para sa amin ang bibigay na iyong buhay. Nagmamahal sa'yo. Inapay na nagmula sa butil ng trigo. Ubas, inuming, nagbibigay lakas. Patuloy kang manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pabanalin mo sa paghahain ngayon ang aming 40 araw na paghahanda para sa pagkabuhay upang ang ginaganap namin ay maisaloob ng lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag na iyong anak ang iyong kalooban.
na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob, ang kanyang ganap at kusang paglilingkod, upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Elias na aming mahal na obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang ikaw'y muling mabuhay. Gayon din ang lahat ng mga kapatid naming pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
Ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling naming kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi ginawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan
sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid kay Kristo, narito ang ating mahal na Panginoon. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na pagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinakinabangan naming paghahain ay mamalagi nawa sa aming gawain at mapagtibay sa mga ginaganap namin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sinasama po natin sa intensyon ng banal na misang ito lahat po ng ating mga kahilingan. Sa mga nagpahatid, nagpadala ng kanilang mga mensahe, lalo na sa kagalingan ng kanilang mga karamdaman, para sa kanilang mga minamahal sa buhay, sa kanilang kahilingang personal at sa kanilang iniaalay sa mga taong humihiling sa kanila. Sama din po natin ang mga kapatid natin may sakit, mga nagdurusa at sa mga kapatid nating pumanaw na. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain nawa tayo na mapagmahal na Diyos ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayin na po tayong lahat. Salamat sa Diyos.
salutaris hostia, Ecelitanis hostia, Elavremur hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, civitam sibi determino, nobis donet in patria. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandali, ito ng pagpupurit pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman at mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos, na nagali ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Puri ng banal na Espiritu ang Panginoong tagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabati nila ang iyong kabutihan at sila ay magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang pagpapala. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque siret benedictio procidenti abut roque comparsit laudatio. Amen. Anem de cielo prestitis Dieis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue coesimus, et nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum, in nobis vigeter sentiamus, qui vivis in regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Heso Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso.
Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binulwalhati ka namin.